So we have a guest here. His name is Dan. And my first question is, Dan, how long have you been working here sa cruise? Ito na po ang pang 7 years ko. 7 years na ako nag-work. Nag-start ako no 2019. So before ka pumasok dito, Dan, ano yung trabaho mo sa Pilipinas? Or nagtrabaho ka ba sa Pilipinas? Yes, ma'am. Nagtrabaho ko ng almost 2 years sa atin, sa Resorts World, bilang waiter. Tapos nag-try ako mag-apply dito kay Royal Caribbean. Yan, sa awa ng Diyos, nakapasa naman. So Dan, ang compare sa salary, Dan, sa Resorts World at saka dito, at least estimation lang, is it triple, twofold, fivefold, ang gap ng salary? Mas malaki ba talaga? Kung sa laki, oo, mas malaki talaga dito. Kasi kung nag-stay ako sa atin sa Manila, pili ko hindi ko kaya mag-provide, hindi ko kaya i-provide yung kailangan ng family ko kasi ang sahod ko lang talaga is yung minimum wage. Nung time na yan, parang 4, 5, 6 pa at ang minimum nung time na nagkatrabaho ko sa Manila. Oh, okay. So ngayon, Dan, na andito ka na, would you consider yourself successful? Hindi pa rin. Kasi kung successful ako, sana naibigay ko na lahat sa family ko. Sa Pilipinas ako, nagre-relax. Yan ang masasabi kong successful kasi talaga, sino ba naman ang taong gusto malayo sa pamilya, di ba? Siyempre, para sa akin, ang successful life, yung magkakasama kami at nagagawa namin yung mga bagay na gusto namin na magkakasama. And by the way, Dan is already married and may anak na siya. So can you tell us about your family, Dan? Yes, meron akong 5 years old na makulit. Sobrang kulit niya. 5 years old pa lang siya pero pagkalit ito siya kalaki. Yes. Tapos yung wife, Anong name niya? JJ. JJ. And there to your wife? Mary Rose. Hi, Mary Rose. Yeah. Hi, Mary Rose. So, ngayon, sa buhay mo, Dan, 2 months ka lang kasi nabanggit ni Dan na every year, twice lang siya or 2 months lang siyang pwedeng magstay or maximum is 3 months. Tama ba, Dan? Yes po, ma'am. Tama po. 2 months, ma'am. Alam niyo yung 2 months na yun, kailangan, parang sinusulit ko talaga yun everyday. Kasi yung lalo na yung mga time na wala ako sa Pilipinas, mga na-miss ko mga birthdays, celebration, especially Christmas, New Year. Sabi ko sa misis ko pwede naman celebrate yan pag uwi ko. Yun na lang inaano ko. So Dan, pag umaga, can you tell us your routine? Like what time do you wake up, your work, yung ganon? Especially pag breakfast shift ako, nag-start ako na 7 a.m. in the morning until 11:30. Tapos dinner time ko is mag-start ako na 4:30 until end ng service. Sometimes magtatapos ang service namin 10 p.m., 10:30. Pinaka-late siguro is 11. So yung in-between, Dan, anong ginagawa mo? Tutulog. Kakain na lunch, tutulog. Kasi talaga, pag kailangan nakapahinga ka. Kasi pag pagod ka, stress ka, mararamdaman yun ng guest mo. Yun lang iniiwasan namin na maramdaman ng guest namin na yung pagod namin. O diba, ang ganda ng story nila na ayaw nilang maramdaman ng guest nila na napapagod sila. So kahit pagod na pagod sila, and I've been with Dan because we are on a 6-day cruise and we've been, actually, siya yung aming waiter for 4 days na almost. And I would still say that the energy is there and I would really recommend that Dan, kung nanonood man yung boss mo, Dan, you're really doing a great job. So Dan, what are your future plans? Kahit naman sino nag-ibang bansa, gusto ko makapag-business sa Pilipinas. Para maging magkasama lang kami. Katulad siya, matanda na ako. Nasa 31 na ako ngayon. Gusto ko masulit yung anak ko. Gusto ko masulit yung family ko. Yun. Kasi ko lang yung 2 months, napaka-kulang niya. Isa niya, hindi na ako tutulog especially yung mga last vacations ko. Hindi na ako tutulog kasi sulit ko talaga. Gusto kong isulit na kasama sila. Ano yung advice mo sa mga nanonood na gusto ding magtrabaho tulad ng trabaho mo ngayon? Pag pupunta kayo dito, unang-una sa lahat, lakas sa loob. Yung mga gagawin dito, tututunan nyo yan dito. Huwag kayong kabahan kahit sabihin nyo wala kayong alam na trabaho dito. Huwag kayong kabahan, lahat yan natutunan dito. Lagi-start din ako lang wala akong alam. Pero ang dapat nyo talaga ibaon, yung tapang nyo tsaka yung lakas sa loob. Hindi yung tapang na makikipag-away
kailangan malakas sa loob mo na iwanan yung pamilya mo para sa future nyo. You heard it straight from the horse's mouth. Nasa sa inyo po yun kung gaano kayo ka-dedicated. So ang reason is really to provide for the family. And if he has a chance, he would want to work or have a business so they can be together. Hindi po madali ang mag-abroad. Masasabi mo ba yun na? Hindi talaga madali ang mag-abroad. Ang pag-abroad para sa akin, hindi siya yung dream na kinakatch. Para sa akin, ang pag-abroad, hindi ko siya matatawag na pangarap. Sorry sa word ko na hindi ko dinidiscourage yung ibang tao, pero ako kasi talaga number one reason ko kaya ako nandito is para i-provide sa family ko yung kailangan nila. I'm not here to enjoy, pero syempre dito na rin ako, ine-enjoy ko na rin. Ine-enjoy ko ang buhay ko dito. Kasi mas matagal din nakakasama ang mga tao rito compare sa family ko. Minsan talaga ang nakakalungkot lang din, Parks. Short cruise kasi tayo 4 days, 5 days cruise. Nakakalungkot lang din yung mga family na especially yung napapalapit sa amin mga server. Yung alam mo yung feeling na 4 days mo lang sila makakasama, tapos next cruise, different family, tapos mapapalapit siya ulit sa'yo. Alam mo yung part na yun na yun ang part na minsan talaga mararamdaman mo sa sarili mo. Tapos, minsan maiisip ko na lang bigla na ano kaya feeling ng yung kami naman ng family ko, yung mag-cruise, yung mga ganong bagay. Gusto niya din po isi-serve kung paano niya kami sinerve, 100% satisfied kami. He wants to do, I think that's everybody's dream, no? That you can also spend like cruising with your family. And so, thank you, Dan. Is there anything that you would like me to ask you na gusto mong i-share with a group na gusto mo ba, the people around us who are watching and listening to this show? Masabi ko lang talaga, pagka pumunta kayo dito, yung laksan yung loob. Huwag kayong papatalo kung sino man yung mga kaaway niyo dito. Huwag. Isipin nyo lagi kung bakit kayo nandito. Dahil yun lang ang masasabi ko. Okay. Thank you very much. And we don't want to take him so long because he's still working. Just like and subscribe Linguist Access Podcast. That's most time. Ganda mo, sir.